Actually, nung nalaman kong networking, nagalit ako. Nagalit ako sa kanya. Hindi ko makakalimutan yung time na yun. Niyaya ako ng ka-workmate ko. Mag-a-apply daw kami ng panibagong trabaho kasi that time, naghahanap na ako ng panibagong malilipatan because malapit na akong ma-endo. So, end of contract. So, kaya lagi ako may dalang resume para pagka meron kami madadaanan na hiring, magpapasa ako ng resume. So, that time, after work, mga around 6 p.m., punta kami doon sa convention. Sabi, nandun daw yung hiring. Pagpunta ko doon, daming tao. Andun si Bitoy. Andun kasama ko si Bitoy. So, lumapit kami doon sa isang, sabi niya, yung sponsor niya daw. Tapos, pinakilala niya ako. Nagulat ako kung tawag niya App. Bakit ito App? Hindi ko alam, baka App yung apelido or App yung pangalan. Sabi niya, App, si Bin po, ka-workmate ko. So, may pag-shakehan ako. Sabi niya, Bin, welcome ka dito ha. O, upo ka lang dyan, pakinggan mo na yung speaker. Yung oras na yun, medyo nagugutom na ako nun kasi siyempre, alam naman, usually, di ba, pagkatapos natin ng trabaho, kakain muna tayo or pag-uwi sa bahay, kakain tayo. So, sabi ko, bro, nagugutom ako ano kaya kung kain muna tayo? Ay, hindi, may pagkain dito. Eh, di lalo ko na to, di ba? May pagkain dito after ng seminar. Sabi nga gano'n, Seminar na pala to. Di ba, apply muna? Sabi ko, ano ba talaga dito? Sabi niya, hindi, makinig ka lang doon sa speaker. Lagi niya sinasabi yun every time magtatanong ako. Ano ba trabaho natin dito? Makinig ka muna sa speaker, after that, ipapaliwanag ko sa'yo. No choice, nandun na ako eh. Hindi naman ako pwede makalabas kasi paglingan ko sa likod, daming tao talaga. Tapos, habang tumatagal discussion ng speaker, meron isang topic doon na na-trigger ako. Sabi niya, pag-usapan natin dito yung pagyaman. Pag-usapan natin dito yung asenso. Pag-unlad mo sa buhay. Sabi niya doon, sabi ni speaker. Sabi niya, sino dito kasi una nun, sabi niya, sino dito yung gustong yumaman? Eh di taas ng kamay. Eh di, syempre, ako naman, medyo naku-culture shock na ako na, pagyaman to eh, syempre, di ba? O sige, taas na rin ako ng kamay. Nakitaas na ako ng kamay kasi lahat mo sila na nakipag-participate eh. So sabi niya gano'n, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong mabago ang buhay mo, kailangan malaman mo to. So, doon ako na-hook. So, nag-pay attention ako, nag-focus ako. Kasi, sabi ang ganon, ilang taon ka na. Okay, sagutin mo yan sa sarili mo. Sabi ang ganon. At that time, nasa, around 20, 22. Ganon, 22. Sabi ang ganon, dagdagan natin ng 30 years from now ng pagtatrabaho mo. Ibig sabihin yan, kung saan ka nagtatrabaho ngayon, dadagdagan natin ng 30 years na magtatrabaho ka. O kung gusto mo naman, wag na nating patagalin. Halimbawa, sabi ang gano'n, at your age now, 20 years old, sabi ang gano'n, 5 years ka lang magtatrabaho, tapos wala ka ng trabaho. Gusto mo ba yun? Di ba? Sabi ko, kaya nga, isip-isip ko lang sabi ko, kaya nga ako may resume lagi dahil gusto ko lagi may trabaho di ba? Safety net kasi natin yan. Okay? For security, para araw-araw meron tayong panggastos. Kaya kailangan talaga may trabaho. Yun naman talaga yung natin mindset eh. From the start, mag-aaral tayo, di ba? Pagkatapos tayo ng pag-aaral, ay makahanap tayo ng magandang trabaho. Yun naman talaga eh. Di ba? Kaya lang, ito yung reality. Nung nalaman ko yung formula, doon ako na-hook. Actually, nung nalaman kong networking, nagalit ako. Nagalit ako sa kanya. Networking wala naman akong alam-alam doon, di ba? Basta para sa akin, that time, pag sinabing networking, scam yun. Diba? Yun yung tumatak sa isip ko, kaya nga ayaw akong networking dati. Pero ito na. Nung sinabi dagdagan natin ng 30 years na pagtatrabaho mo. Tapos sabi ang ganon, eto pag-usapan natin pangarap mo. Bakit ka nagtatrabaho? Di ba gusto mo kotse? Sabi ko, oo. Isip ko lang And I know for sure lahat na nandun, gusto yun. Ikaw, di ba? Gusto mo rin na sasakyan. Tama? Pangarap yan. Necessity na yan ngayon. Sabi ang ganon, sino dito yung gusto ng sariling bahay at lupa? Siyempre sa isip ko, oo, kaya nga gusto kong magtrabaho dahil gusto ko yan. Diba? Okay, sabi ang ganun.
Sino dito yung gusto ng savings? Sabi ko, ako rin yun. Okay, so pag-usapan natin, sabi ni speaker. So nakapokus akong ganyan. Magkano ang minimum wage? Sabi mo lang, magkano? That time nung naabutan ko, 400 yun. Tapos mandatory, meron kaming tinatawag na automatic na OT. That's why yung 8 hours namin nagiging 10 hours. So yung 400 nagiging 500. Plus may free meal pa yon. Ganun eh. Malaki na yun that time Pero ngayon, pag-usapan natin, magkano ang minimum wage sa Metro Manila na lang. Sa Metro Manila. O kaya sa province, okay. Sabihin na natin 600. Okay. Dati kasi 400 minimum, di ba? So ngayon, ang minimum wage ngayon is ang alam ko 695 eh. Okay? Kung non-agriculture, di ba? 695. Okay, sabihin na natin, close na lang natin sa 700. Ngayon, sabi ang ganun, ito gagawin na lang natin yung ngayong reality Kasi that time, medyo limot ko na. Pero ngayon, mas maganda, accurate. Diba? 700 times 28 days ng pagtatrabaho mo per month, 28 days, di ba? Kinumpute ko na to 700 times 28 is 19,600 per month. Medyo may butal pa. Kaya sabihin na nating 30 days masipag ka na mo pati Sunday, pati Saturday o Sunday pinapasukan mo. 30 days para wala tayong butal, no? 30 days. Wala nang pahinga yun, no? Pero sige, at 28 days na lang. Okay. 19,600. I-round off natin, sabihin na natin sumasahod ka ng 20,000 per month. Magkano kinsenas? 10,000. Okay. Sabi ang ganun, yung sahod mong yan, hindi mo naman yan nakukuha ng buo. Bakit? May tax yan. Tama naman, di ba? May tax. Plus, meron ka pang mga, yung kinakaltas, SS, pag-ibig, etc. Di ba? So, hindi mo buo nakukuha yung 20,000. Pero this time, sabi ang ganun, wag na natin isama yung tax. Tandaan nyo yung mga sahod natin ngayon, may tax, may SS, may pag-ibig, yung mga kaltas na yan, no? Okay, pero wag na natin isama yon. Okay, pero wag mong kalimutan na kasama yan. Gawin na lang natin buo para hindi tayo mahirapan mag-compute. 20,000. Buuin na natin. Okay. 20,000 o 21,000 i-times mo sa 12. Kasi yung 30 days yung 30 days times 700 is 21,000. Okay. So 21,000 i-times mo yan, i-multiply mo yan in 12 months which is equivalent of 1 year. Okay, so 1 year na yan, 12 months. 21,000 times 12 months is equal to 252,000. 252,000. In 1 year yan in 1 year. Pero kasi sabi ng speaker that time, is dadagdagan natin ng 30 years yung pagtatrabaho mo. So ibig sabihin, yung 252,000 i-multiply natin into 30 years. 252,000 times 30 years is equivalent of 7.5 million o 7,560,000 o 7.5 million in 30 years. 30 years, merong kang 7.5 million. Malaki, no? Okay, 7.5 million after 30 years. Okay, ilang taon na nga tayo? Ilang taon na ako nung time na yan? 21 at 22. So, binaba ako na ng 20. 20, para hindi tayo masyadong maligaw. 20 plus 30 is equals to 50. Okay, at the age of 50 years old, 50 years old, medyo may edad na yun, tama? 50 years old, meron akong, good news, meron akong 7.5 million pesos. At the age of 50. Okay, so 7.5 million, sabi nga ganun, mabibili na ba natin yung lupa at bahay? Yes, at the age of 50. Now, after 30 years, magkano na yung lupa at bahay? Okay, sa ngayon kasi ang per square meter ng lupa is 8,000.
minimum sa isang simple subdivision is 100 square meter. Sa 100 square meter, lupa pa lang to times 8,000 is babawasan mo yung 7.5 ng 800,000 para makabili ka ng 100 square meter na lupa. Maliit lang yun, 100 square meter na lupa. Alam niyo yan sa mga nakakaalam sa mga sukat na subdivision. O kahit sa bahay niyo lang, okay, 100 square meter. Sukatin niyo yan kung gaano kaliit yung 100 square meter. 100 square meter is 800,000 plus magpapagawa ka ng bahay. Okay, tandaan nyo 7.5 million yung budget natin. Kasi sa 50 years old, meron na ako 7.5 million. Based doon sa trinabaho ko na 700 per day. Okay, so magkano yung bahay? 1M pwede na. 1M, sige, tipid na yun Alam nyo naman, sa ngayon, materials, magkano na? So, sa 1 million na bahay, ito, makaka-relate dito sa mga bahay dyan, mga nagpapagawa ng bahay, sa 1 million, alam nyo naman, medyo hindi ganun kaganda. Tama? Okay, pero, dahil nga pangarap mo ang bahay, sabihin natin mga 2 million na lang. 2 million kasi bibili ka pa ng mga gamit diba? Bahay, gamit, 1 million gamit, 1 million bahay, plus yung lupa. Okay, so meron kang 2.8 million na kinaltas doon sa 7.5. Okay, tandaan nyo, 7.5 budget natin. Bibili ka pa, ang pinag-uusapan natin dito, pangarap, bibili ka pa ng kotse. Bili kang kotse, syempre. Ang kotse, sabihin natin, yung lang, yung medyo minimum na lang, 1 million. 1 million na kotse. Hindi yan masyadong kagandahan pero okay na rin. Okay? So, pwede na yan, 1 million. So, magkano na gagastos natin? At kotse, 1 million, 2.8 bahay, lupa. Okay, so meron na tayo, i-round off na natin ng 4 million yan. 2.8 plus 1 million. Okay, 4 million. Nakabili na tayo. Binastos natin doon from 7.5. So, magkano na natitira? Meron tayong 3.5 million. Savings mo yan. Kaya lang, dito na ako napaisip. Kung wala ka ng trabaho, wala ka ng income. Tama, di ba? Wala ka ng income. Wala ka ng 700 per day. So, anong gagawin mo doon sa natitirang 3.5? Ininegosyo mo. Take note business, negosyo at the age of 50 years old. Siyempre, kailangan mo yun. Bakit? Pag huminto na yung income mo, ang tanong, hihinto na ba yung mga presyo ng bilihin? Hindi ka na makakain, hindi ba? Kami tuloy ang gastos. Tama? Tuloy ang gastos. So, ibig sabihin, kung hindi mo ininegosyo yung natitira mong 3.5 million, hindi, mauubos yan. Mahugutom ka. Ang mangyayari yan, ibebenta mo yung mga properties mo na napundar mo. So, whether you like it or not, kailangan mo yang inegosyo. Ubos si 7.5 million. Take note, 50 years old ka na. Medyo hindi na ganun kalapit sa realidad kung pag-uusapan ang success. Okay? Yung savings pa. At that time, at the age of 50 years old, for sure, meron ka ng pamilya. Tama? Meron ka ng asawa, meron ka ng anak. Paano yung pag-aaral nun? So, yung pangnegosyo mong 3.5 million is for sure, magagastos mo yan sa school, sa education, or sa kung... Siyempre, mga asawa mo. Kung sabihin na natin, huwag ka na mag-asawa para masyadong tipid, di ba? Meron pa rin mga extra na gastos, kagaya ng mga emergency. Okay, balik tayo muna. Tandaan nyo ang sarap pakinggan, meron tayong 7.5. Pero yung per month muna ang pag-usapan natin. Sabi ng speaker sa akin, that time talaga namang nakapokus na ako, nakatitig ako sa kanya. Kasi bakit? Na-analyze ko mabuti yung realidad. In advance ko yung sarili ko. From the age of 20, tumalon ako sa 50, eto ako. Totoo naman Tama naman, di ba? Ayun yung mangyayari. Okay, so every day, every month, meron ako magkano? 20,000. Okay. Kaya natin nakuha yung 7.5 because hindi tayo gumastos. Yung 700 per day natin, hindi natin ginastos ni piso.
Tandaan nyo ha, ni piso hindi tayo gumastos para mabuo yung 7.5 after 30 years. Pero, pagkadating ng sahod, kinsenas katapusan, kinsenas, sabihin natin, biyakin natin yung 20,000, meron kang 10,000. Magbabayad ka ng internet. Oh, wag ka naman internet. Sabihin natin, tanggalin natin yan. Gastos lang yan. Kakain ka? Kakain ka. Bibili ka sa grocery. Bakit? Yung sahod mo ng yung 15 days mo, nakakainin, kailangan mong i-prepare yan. O magkano ang grocery? Wag na natin compute ng per 15 days wag na natin i-compute niya ng 15 days per month na lang. Okay, magkano ang kakainin mo o grocery mo per month? Mga boss, alam nyo naman magkano bilihin ngayon. Yung 5,000 na grocery, halos sakto lang. Na gagamitin mong pagkain, yung mga needs mo. Yung hygienes mo pa. Ano yun? Sabon, toothpaste, diba? Alcohol. Mga pambabae ka, lotion, lipstick, diba? Kung ano-ano pa mga pangkatawan natin. 2,000 na lang kamo yan. 2,000, tipid na yan. O yung bills, internet, kuryente, tubig. O yan lang muna ha, yung tatlong yan. Magkano? Sabihin natin 3,000. 3,000. Yung allowance mo pa. Yung gagamitin pamasahe. Di ba? Sa pagpasok-pasok sa buong buwan, sabihin natin 3,000. 3,000. O magkano? Lahat? Yung grocery mo per month, 5,000. Hygienes mo, 2,000. Bills mo, 3,000. Allowance mo habang natrabaho ka, 3,000. Okay. Magkano lahat? 13,000. 13,000 ha? Ikakaltas natin dun sa 20,000 na sahod natin per month. Magkano natira? 13,000 sa 20,000. Meron tayong 7,000. Na pang savings. 7,000. Magkano yun per month? Ay, magkano yun per year? Kukumputin natin. Dahil medyo, kumputin natin ha. Kukumputin natin. Ito yung kasi yung realidad, no? Ang mga boss, pinapakita ko lang sa inyo para at least na-share ko sa inyo yung formula kung bakit yung minsan yung mga pangarap natin hindi na natin naaabot. Nagugulat na lang tayo na yung edad natin tumatanda na pero hindi na natin nalalaman na yung mga dreams natin, mga gusto natin mangyari sa buhay hindi na natin nakukuha. It's because of this formula, makakatulong to sa atin makapag-isip habang maaga. Okay, sabihin natin 20,000 minus magkano yung nakumpit natin, yung needs natin, pagkain, 5,000, 2,000, 3,000. So, 13,000 minus 13,000. Okay, so meron tayong 7,000. 7,000 na pwede mong itabi. Okay, i-compute natin yan, yung 7,000 na savings mo in 12 months times 12 is equals to 84. Okay, 84,000 per year. Okay, 84,000 per year. Wow, malaki na yun. Okay, times 30 years ng pagtatrabaho mo. So, meron kang 2.5 million. 2.5 million. Sa savings mo na 7,000 per month. Tandaan mo, boss. Tandaan mo, boss. Hindi mo gagastusin hindi mo gagalawin yang 7,000 per month mo. Okay, kung mag-i-stick ka lang dun sa 5,000 na grocery, 2,000 na hygiene, 3,000 na bills, allowance mo 3,000, kung mag-i-stick ka lang dun sa gastos mo na 13,000 per month, mabubuo mo yung 2.5 million after 30 years ng iyong pagtatrabaho. Okay, so balikan natin, 2.5 na lang yung iyong naipon. Balikan natin kung bahay at lupa. Magkano nga kasi yun? Yung bahay o yung lupa o 800.
8,000 per square meter o 800,000. O, ma-minus natin dito 800,000. O, meron ka ng 1.7 na natitira. Lupa pa lang yun, ha? O, ngayon, magpapagawa ka ng bahay. Tipirin na natin to kasi 1.7 na lang eh. At the age of 50, ha? O, minus 1 million na lang yung bahay. Wala pang gamit yan. Bahala ka na dyan. 720 ang natitira. Oh, it's up to you kung ibibili mo to ng sasakyan o ibibili mo ng gamit. Eh, for sure, bibili ka ng gamit. Okay, so 720. Okay, ang naipundar mo lang after 50 years ng pagtatrabaho mo na nag-iipon ka ng 7,000 per month na hindi mo dapat gagalawin yan is bahay at lupa sa 100 square meter and take note ngayon kasi is 8,000 per square meter. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho pa lang ngayon at iniipon mo yung 7,000 per month na yan, then for sure magkano ang per square meter kapag after 30 years from now. Eh paano kung 10,000 na yan per square meter? Magkano na ang 100 square meter? So 1 million na. And for sure, mataas na rin ang materyales ng magpapagawa ng bahay. 50 years old, doon ako nagulat. 50 years old, ayoko nang pangarapin na umabot ako ng 50 years old nang walang naipon. At the end of the day, ang pagtatrabaho ko, ang naipon ko is magkano? 7.5 kung hindi ako gagastos ng piso. So binigyan ako ng chance nung speaker na yun, binigyan ako ng chance na makaipon, kaya magkano lang naipon ko? 2.7 million. 50 years old. Guys, ayun kasi yung sa akin, big deal sa akin eh. Yung tumanda ako na yun lang yung na-save ko. Kaya lang, syempre, paano natin may enjoy ang buhay? Kung yung mga kabataan ngayon na kumikita ng ganyan, 700 per day, medyo, pa yan eh, okay pa yan sa kanila. Kasi bakit? Na-enjoy pa nila yan eh. Wala pa yung pakialam muna sa future kasi malakas pa sila. Okay? Andiyan pa yung happy-go-lucky pag sumahod. Oh, tara, ano naman tayo dyan? Oh, McDo naman tayo dyan. Starbucks naman tayo dyan. Diba? Kape naman tayo dyan. So, ibig sabihin yan, guys, hindi pa kasama doon sa computation natin yung kakaltas yung mga ganong yayaan. Okay, mga biglaang gastos, di ba? Sales CSM, 50% off, naloko na. O, di pa ano na? That's the reality. Kung bakit ako napajoin sa ganyang negosyo. Kaya, sabi niya, hirap na hirap tayo na maglabas ng puhunan sa business. It's because hindi natin nakikita. Tingnan mo pinag-usapan natin kanina, yung natitira natin magkano? 3.5 million. Dahil hinto na yung income, hinto na yung pagtatrabaho. Hindi naman hihinto yung pagbili natin ng mga bagay, yung mga gamit, yung mga needs natin. That's why kailangan natin i-negosyo at the age of 50, magne-negosyo ka rin naman pala. Bakit hindi pa ngayon? Imaginein mo, magkano ang sari-sari store? Ito, sad reality, no? Yung mga sari-sari store, hindi naman yan pangpayaman. Yan ay pang-survive. Okay, kung meron ka sari-sari store, enough na yung mapunan niya yung iyong pangangailangan, pambili ng pagkain, pambili ng bills. Yun lang yun. Pero yung pag-usapan natin dahil sa sari-sari store, kapag pagawa ka ng second floor na bahay, eh medyo suntok sa buwan yun. Kahit computein natin, hindi talaga abot. Kung aabot man, ilang taon. Okay, in terms of business, kailangan mo ng magkano ba sari-sari store? Magtayo, 50,000? Sige, sabihin na natin, 50,000. Saan mo naman i-display yun, di ba? Kailangan mo ng pwesto. 100,000, pwede na. Okay, business. Inalok ako ng business. Yung network marketing na yun, that time, kung bakit ako na-trigger, kung bakit ako sumali, because magkano lang puhunan? 8,000, isang account. Ngayon, sa 8,000 na yun, kayang-kayang ko nang gawin o kayang-kayang ko nang kopyahin kung ano mismo yung ginagawa ng mga multi-millionaire. Again,
kayang-kaya ko nang gawin kung anong sistema ng mga multi-millionaire. Pero hindi ako magiging instant millionaire. Again yung sistema na ginagawa nila is kayang-kaya ko nang gawin. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng leveraging. So, leveraging, iyan yung magpaparami ng oras mo. Ngayon, yung leveraging na yan, iyan yung tatalakayin natin sa susunod nating video. Doon ko i-explain kung gaano nakatulong sa akin yung time leveraging, yung network marketing. Kaya tinawag siyang MLM, multi-level marketing. It because of the system na binayaran mo doon, hindi lang yung produkto, binayaran mo yung mismong sistema kung paano magpalago ng pera. Yan ang nakatulong sa amin kung bakit na-achieve namin yung aming mga gusto sa buhay. Yan ang ating tatalakayin. Kaya make sure na nakapalo ka dito kay Boss Bean. Kung nagustuhan mo tong video na to, kung meron kang gustong tulungan, like mo na to, mag-comment ka na dyan sa baba, and i-share mo sa iyong mga kaibigan. Para sa susunod nating video, ma-share ko naman sa inyo kung paano yung sistema ng multi-level marketing at yung tinatawag na leveraging. With that, thank you very much and God bless mga boss.